XL. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 2012 CMMA finalist for Best Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan, matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito ang inyong mga kapatid sa kalusugan, sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Rod Marcelino. Mga kasama, alam nyo bang ayon po sa Food and Nutrition Research Institute, sa pagpaplano ng pagkain bukod po sa lulusog ay makatitipid pa ang pamilya? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan. Isang magandang hapon, dear friends. Tumutok po kayo sa buong programa ngayon sa www.rmnnews.tv dahil marami kayong tips na makukuha na tamang-tama ngayon na nagmamahala ng presyo po ng ilang bilihing pagkain. At syempre, bago ang lahat mga kasama, narito at kapiling na natin ang ninang sa Health at Proper Nutrition, ang Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Ma'am Bernie, good afternoon at welcome back. Ayan. Bakit? Medyo ba nawala ako? Nawala kayo nung isang Sabado. Na-miss namin kayo nung nakaraang Sabado. Magandang tanghali sa iyo, Rod. At magandang saka syempre tanghali, magandang tanghali rin sa lahat nating suking listeners. Actually, maganda yung napuntahan nating diskusyon nung ako'y wala nung Sabado. ASEAN conference yun. Ayun. Saan ginanap, ma'am? Sa Bangkok, Thailand. So, nirepresent ko yung isang sectoral body ng ASEAN. At ang gusto na mangyari sa ASEAN ay magkaroon ng nutrisyon. Yung strategic plan noong sectoral body on agriculture and fisheries. Wow. Yung mas explicit na consideration sa nutrition. So, magandang, sana maraming action ang mag-produce dun sa sectoral consultation meeting na yun. Anyway, syempre pag pinag-usapan ng pagkain, kailangan na meron ng pagkain na kakainin. At magugustuhan nyo tiyak itong ating episode ngayon sa meal planning dahil lalo na yung mga nanay at saka yung mga tatay na sila mismo na yung nagpre-prepare ng pagkain para sa ating mga chikiting at sa pamilya araw-araw. Naku, Ma'am Bernie, tiyak uulit-ulitin nila ang episode na ito pag na-upload nila sa www.youtube.com/radyo mo sa nutrisyon. Oo nga. At saka pwede rin nilang mapakinggan muli yung ibang nakaraan nating episodes, di ba? Actually, lahat ng episodes natin naka-upload na sa YouTube. Tama. Oo. Ang kailangan nilang gawin, dahil sinabi ko, di ba? Punta lang sila sa www.youtube.com/radyo mo sa nutrisyon. Correct. At ngayon din pwede rin silang manood, hindi lang makinig sa rmnnews.com/tv. Live tayo ngayon. Hindi live lang stream. Hindi lang local, hindi lang national, kundi worldwide. Oo, meron akong kaibigan na nasa States at yun nga ang tanong, sabi niya, malayo ako, Bernie, hindi ko mapakinggan ang inyong radyo mo sa nutrisyon. So tinuruan ko siya paano siya pwedeng makinig at manood at the same time. Ayan. Ay, baka nakikinig siya ngayon. Sana. Hi, Nelly. Ayun. Pero ma'am, parang mahirap atang intindihin ang meal planning. Di po ba komplikado na paplanuhin pa kung ano po yung kakainin? Di po ba mas simple kung ano po lang yung available, yun na lang din ang kakainin? Oo nga, mukhang pero kaya nga tayo nag-imbita ng resource person. Alam nyo, tayo'y napaka-lucky dahil ganun na rin, dahil naging friend natin ng matagal ng panahon ng ating guest resource person. Siya po yung magtuturo sa atin kung ano nga ba itong meal planning na ito dahil siya isang eksperto dyan sa
topic na yan. At ako po ay nagagalak na introduce sa inyo. Ang atin pong bisita sa studio ngayon ay isang registered nutritionist dietitian, isa po sa haligi ng nutritionist dietitian profession sa Pilipinas. Siya po ay dating connected sa Food and Nutrition Research Institute as a former supervising science research specialist. Ito po ang ating institution na responsible sa research on food and nutrition sa bansa. At ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Miss Felicidad V. Velandria or si Ma'am Feli. Magandang hapon, Ma'am Feli, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrition. Magandang hapon din sa inyo, Bernie at Rod, no? At sa ating mga tagapakinig ng Radyo Mo sa Nutrition. Ayan. Thank you po. Okay, so umpisahan na po natin, ma'am, ang ating topic tungkol sa meal planning. Matagal na natin itong naririnig sa mga eksperto, sa mga yung mga nasa yung advocacy nila sa pangkalusugan tungkol sa meal planning. Ano nga ba, ma'am, ang ibig sabihin ng meal planning? Sa Tagalog, pagpaplano ng kakainin. Ayun. Sa bawat oras ng pagkain. Almusal, tanghalian, hapunan. Pati yung snacks pa, Pati yung snacks, kung nag-i-snacks. Oo. Kasi pagka pinaplano mo ang pagkain mo, kakainin, nakukonsider mo yung nutritional value. Remember, you eat not only to satisfy your hunger, but to nourish your body. Ayun. Ang pagkain natin, may mga taglay na sustansya yan na kailangan kinakain natin. So, hindi lamang para mabusog, mapuno yung tiyan natin. Oo. Para maging malusog. Oo. At saka sabi nga kanina ni Rod sa intro, hindi ba mas madali, Ma'am Feli, na kung ano na lang yung available, yun na lang kainin? Correct. Oo. Kasi usually, yun ang ginagawa. Iba Di ba naman yung available, binibili mo din yun. Di ba, ang pagpaplano, yung pagbili ng mga pagkain ninyo, let's say sa isang linggo, di ba? Ang mga nanay na magagaling, no? Pinaplano nila, di ba, minsan lang silang namamalengke kasi nagtatrabaho sila. Okay? So, normally, ang kanilang market day is Saturday. Okay. So, siyempre, kailangan paplano nila ano ba ang aking lulutuin at ihahanda sa Lunes, sa Martes, sa ganon. Ang meal planning o pagpaplano po ng kakainin, Ma'am Feli, mula sa pamamalengke. Oo. Hanggang sa pag-prepare. Pag-store, ganon. Hanggang sa pakakain mo na. Okay. Sige po. So, ano pong mga dapat tandaan sa pagpaplano ng kakainin? Actually, sa nutrition, meron kaming Bible. Meron tayong Bible. Yung ating Filipino Food Pyramid Guide. Okay? So, itong Filipino Food Pyramid Guide, ito ay guideline natin, no? Nakagrupo ang mga pagkain Bawat grupo ng pagkain, ito ang sustansyang taglay, no? Ito ang ganon. So, meron tayong at saka dami, ma'am, ng kakainin. Dami ng kakainin. So, nasasabi yun na pag ikaw ay sinunod mo yon, hindi naman kailangang lahat ng nandoon ay kukuha ka lamang ng isang representative sa bawat food group. Ayun. Na nandoon sa pyramid food. So, pipili lang sila doon. Oo. Remember, there is no single food that contains all the nutrients that our body need. We need to eat a variety of food. Iba't ibang klaseng pagkain. Sa tinuturo, ma'am, sa school, yung Go, Grow, Glow foods, di ba? Food groups. Yung Go ay yung nagtataglay ng enerhiya, tapos yung Grow yung nagtataglay ng tagapagbuo ng kalamnan of energy ay protein, at yung Glow naman yung regulating foods. So yun po ba nandun din sa food pyramid na sinasabi niyo? Okay. So what does it show, yung food pyramid, ma'am, kung yun yung giya natin sa pagpaplano? Ang pyramid, di ba, ganon, triangle. So sa base, water or any beverage. Anong ibig sabihin, ma'am, nun? Ang ibig sabihin kasi ang pyramid food guide, no, kaya siya pyramid, no, sinasabi noon yung proporsyon ng ating kakainin from the various food groups. Okay. So sa ating dapat ang ating intindihin na yung pinaka lowest
level or yung base, oo. yun ang importante. Okay. Pinaka-importante. Pinaka-importante. Water is very important. Mhm. Kasi yung tubig, yun yung nag-hydrate sa atin, tsaka hindi nang nag-aalis ng mga toxins sa ating katawan, at tsaka para maging hindi magulubot ang ating magandang pisngi. So, ibig sabihin, ma'am, kung yun ang pinaka-importante, yun ang pinakamarami? Ganun ba yun? Hindi naman. Dapat kasi, kaya siya importante dahil dapat ngayong panahon nito, noon ang ating sinasabi, drink 6 glasses of water per day. It's not no longer Hindi na enough. Enough. Because of the global warming. Okay. Mas Hindi mainit na Mas mainit. Mas mainit ngayon ang panahon. Oo, So, mas ilan na, ma'am? mainit 8 to 12 8 to 12 bottles of glasses of water. Oo. But that will include also your coffee, your colored beverages. Kasama na Kasama doon. na Hindi doon. puro tubig Hindi lang. puro Oo. tubig. Oo. Pero mas magaling kung mas maraming tubig. Kaysa sa mga... And the water should be clean. Yun. Oo. So Safe. pag in-apply niyo yan, ma'am, sa meal planning, anong ibig sabihin nun? Na ang tubig dapat iinumin sa lahat. Every meal. Accompanying every meal. Yes. Oo, okay. So kung 8 to 12 yan na baso, so divide by 3, ano ba, tig-4 sa isang kainan, gano'n. Hindi ba? Mag-ano ka din sa snack. Okay. Diba? So mga Dapat may 2.5, 3, gano'n. Ako ngayon sa application lang. Ako ngayon, I drink 2 glasses of water. Yun yung first ko sa umaga. Sa umaga, Oo. okay. Tapos sa every Para- meal, ma'am, may prescribe ba na Oo. dami? Hindi, wala Hindi naman. naman, Nasa oo. sayo naman. Kasi Basta pwede may din tubig yung, lang, ma'am. yung soup mo. Tubig din yun. Okay. Yung Fruit fruit juice, oo. Okay din yun. Oo, Kasama okay. na yun. Ang soft drinks ba, ma'am, kasama? O bawal? Oo naman, alam mo, ang soft drinks mataas ang sugar. Okay. Oo, so, everything should be in moderation. Okay. Hindi yung buong araw na ay soft drinks ang iinumin mo. Okay. Better. Kasi may mga bata na puro na lang soft drinks. Pag umupo sa lamesa ay sa kainan, Ayaw hapagkainan kumain kung walang soft drinks. Oo, sa tabi ng maliliit plato. pa naghahanker na Oo. for ano. So, dapat mga nanay, turuan ng mga anak Oo. ng mabuting mabuting pagkain. Ano Oo, ba? Ang habit, healthy So, eating ma'am, habit. okay. So, kung yun, nasa base yung water. Tapos, anong susunod sa pagpaplano ng kakainin? Ito yung ating mga carbohydrates. Ito Carbohydrates, yung mga sources of go foods. Kasi yung carbohydrate foods, kapareho ng kanin, ng mais, Oo. ng root crops, no? Saba, Tinapay. saging na saba. Tinapay, Kamote, ma'am. hindi. Kamote. Mhm. At saka yung mga Ate- spaghetti at Oo, pasta. carbohydrate. Kasi, ang carbohydrate ang ating main source of energy. Okay. Diyan tayo kumukuha ng lakas. Pwede ba, ma'am, na hindi ka kumain ng carbohydrates? O hindi mo isasama yung carbohydrates sa meal planning? Tama ba Hindi yun? pwede. pwede. Hindi balance Okay. yun. Oo. Kailangan meron kang carbohydrates, meron Okay. kang protina, meron kang gulay at Oo, prutas, no? okay. Meron kang taba at meron ka ding asukal. Mhm, So, yun ang balance. mhm. Paano, ma'am, yung madalas kumain sa labas? Paano matitiyak na masustansya yung kakainin nila? Pinaplano rin ba yun? Alam mo, pag kumakain ako sa labas, no? Meron naman silang menu. Mhm. Di ba? Mhm. So, iisipin mo, ano ba to? Ito ba ay healthy? Mhm. No? So, at saka, syempre, tingnan mo din yung method of preparation, method of Okay. cooking, no? Okay. Ang sa atin ngayon, because of the high incidence of cardiovascular disease, no? Yung sa puso, yung mga bara-bara. Oo. Atin ngayong pinapaliwanag sa mga tao na kumain ng healthy foods Okay. or healthy diet. Oo. Ano naman po, ma'am, yung healthy? Okay. Para Ang healthy diet na sinasabi natin, dapat ang diet mo ay meron kang gulay at prutas, Okay. meron kang lean meat, no? Lean, walang taba Tinanggal na baboy, tinanggal na kasi ang meat, animal fat, yan ang source ng saturated fat. At ang saturated fat ay... Ano epekto sa katawan natin? Pagka marami kang kinain ng saturated fat, yun ang pinag-uumpisa ng pagbara
ng taba sa iyong arteries ng heart. Yung Ayun. mga But plaques. kailangan din nating kumain ng taba. ng taba. Oo. But Pero- merong prescription, may prescribed amount. Ayun. So, sa halimbawa, taba. ma'am, kung, di ba, ang butter sa tinapay, ano rin yon, taba din yon, source of taba. that's gaano animal fat. Oo, so gaano karami ang kakainin natin, halimbawa? Kung halimbawa mo, ang yung caloric requirement for a day is 2,000, Mhm. alam mo, ang pwede mo lamang anuhin is 5 grams. 5 grams. Sa isang araw. Isang kutsarita. Isang kutsaritang butter. Oo. Kasama na isang kutsaritang Pero- butter plus isang kutsaritang taba for other sources pa? Ganun ba yun? Ang taba O naman, total dapat sa na ibang yun? Oo. dapat yung ibang polyunsaturated. Yun naman yung mga vegetable. Vegetable oils are good. Okay. They're 100% fat and wala namang cholesterol. Kasi galing sa gulay. Galing So, sa paano, ma'am, yung kung kumain ka nga sa labas, lahat na, hindi mo naman alam kung anong ginamit nilang, di ba, fat sa pagluluto, sa likod ng, sa Sa kusina. kitchen nila, Oo, sa oo. kitchen. So, paano natin malalaman na, Kasi ngayon, paano bang mga ang practical tips, kinatatakot. ma'am? Practical Oo. tips. Oo. Di umiwas ka sa mga fried. Okay. So, ang kakainin mo lamang, yung Inasal. mga steamed, Mga ganon. grilled, Oo. baked, no? Or roasted. Di ba, ma'am, mas mahal yon? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Alright. Okay mga kaibigan, kung kayo po ay may tanong sa ating bisita ngayong hapon, abay i-text lang po ang inyong katanungan at maging kay sa ating ninang ng nutrisyon kay Asik Bernie. Ito pong aming mga numero kung saan pwede ninyong iparating sa ating palatuntunan ang inyong mga tanong. Sa 0919-884-0659 o di kaya po itumawag sa 882-2374. Mga kasama, mga kanutrisyon, magpapatuloy po ang radyo mo sa nutrisyon. Pero silipin muna natin ang pinakahihintay na text question. Text question for the Eto na. day, ho. Text question for the day, Ma'am Bernie, please. Oo, Ano yun po yung tanong natin? tinutukoy ni Rod kanina, yung mga kaibigan Madali lang ito pero mahaba-haba yung... Sagot. Ay, hindi. Oo, hindi naman. Mahaba lang yung question ko. Magbigay ng isang dapat tandaan sa pagpaplano ng pagkain. Ayun, naku, napakadali. Oo, 300 pesos mga kasama, worth of load. Pero tatlo mananalo. Yes, i-divide yan sa tatlong winners, ma'am, no? Oo. Alright, so ito po mga kasama, ang paraan sa pagsali, napakadali lang po. Sagutin lamang ang ating tanong na naibigay kanina ni Ma'am Bernie at isend po kasamang inyong full name, space, address, space, at syempre, ang sagot sa ating tanong. At again, isend po yan sa 0919-884-0659. Mga kanutrisyon, magbabalik po ang radyo mo sa nutrisyon. Radio mo sa nutrisyon. Maging matalino, masino at praktikal sa pagpaplano, pamimili at paghahanda ng masustansyang pagkain para sa pamilya. Ngayong panahon ng krisis kung saan mataas ang presyo ng mga bilihin, mahalaga ang pagiging matalino, masino at praktikal. Lalo na sa pagplano, pagbili at paghanda ng mga masusustansyang pagkain ng pamilya. Pumili ng mura ngunit masustansyang pagkain katulad ng lamang loob ng karne, maliliit na isda o alamang, butong gulay, buto-buto, itlog at mga gulay. Maaring haluan ito ng mga halamang ugat para sa dagdag ng sustansya at kalorya. Bumili ng mga pagkaing napapanahon. Maghanda ng one-dish meal tulad ng ginisang munggo o sinigang. Bumili din ng fortified foods. Labanan ng kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radio mo sa nutrisyon. Nagpapatuloy po ang radyo mo sa nutrisyon at ang ating topic ay meal planning o sabi nga ng ating guest resource person kanina ay pagplaplano ng kakainin. Oo. At ang guest resource po natin ulit ay si Miss Felicidad V. Velandria, isa pong registered nutritionist dietitian, isang pillar ng nutritionist dietitian profession sa Pilipinas at former supervising science research specialist ng Food and Nutrition Research Institute. At ipagpapatuloy natin ang ating diskusyon. Ako muna magtanong, Rodo. Sige po, paano po ba, Ma'am Feli, nakakatipid yung isang mag-anak o isang pamilya gamit yung paraan ng meal planning?
Kasi pag nagpaplano ka ng pagkain, syempre iisipin mo ano ba yung seasonal foods. Kasi Okay. pag ang pagkain ay in season, mas mura yon. Okay. No? Oo Tapos- nga, ngayon, kagaya ngayon, Oo. marami ngayon ng frutas na in season. No? Mas mura. At saka pagka in season ng mga prutas, high ang nutritional value. Mas Hindi nutritious, mas yes, marami silang nutritional nutritious. content. Oo, kasi Okay. in season siya. Oo. Kesa yung Parang- pilit ang oo. pagpapa. Parang nasiksik siya Yes, ngayon. oo. Okay. So, paano ma'am yun? Kung halimbawa in season, paano? Anong gagawin? Ipoprocess ba natin sila pagdating sa bahay? Ganon? Kung merong halimbawa, kung meron kayong freezer or refrigerator, pwede Oo. mo namang imbakin mo Oo, 'yon. oo. Oo. Pwede mong imbakin, lagay mo sa freezer at pagka tino-out mo 'yan, pareho din siya. Basta maganda, very fresh siya. Hindi naman nababawasan. Hindi yung nababawasan kanyang ng ano. Oo. So, mas mainam ba Vitamina. mamang i-freezer o dun lang sa chiller? Halimbawa, maraming kamatis. Mhm. Paano yun iimbakin na tatagal? Magagamit mo pa yun sa next week or ano? Pwede mo siyang alam mo ang sikreto ng para mapahaba ang buhay ng inyong mga gulay, Fresh, oo. Pagkagaling sa palengke, hugasan yung mabuti. Mhm. Okay. At ito ay inyong patuyuin. Okay. I-air dry Air ninyo. dry, Oo. Pagkatapos, pwede nyong i-pack Okay. sa brown bag. Sa papel. Oo, sa papel. Tapos? O kaya meron kayong microwavable, no? Ako, yung mga salads ko na ginagamit, no? Na kinakain, yung mga litsugas na yan. Hindi yan pagkagaling sa palengke, ilalagay mo na sa chiller, no? Dapat, hugasang mabuti, Tapos no? patuyuin. Tapos ipinapak ko siya sa microwavable. No? Yung tama lang na, Yung na serving. lalagyanan. Yung Tapos, lalagyanan. Oo, Oo, lalagyan. lalagyanan. Pero yung sa ilalim, lalagyan mo siya ng tissue or napkin. Oo. No? Para ma-absorb Para yung hindi moisture. oo, correct. Tapos patong-patong mo na. Sa ibabaw, napkin ulit. Tapos lagay mo na sa second layer Sa ng ref. refrigerator. Oo. And then meron ka ng ready na na mga vinaigrette, ganon. Oo. So kung ikaw ay nagtatrabaho, meron ka ng ready na babaunin mong salad. Oo. Nililinis yan. Paano naman kung walang ref, walang cooler, ang mga halimbawa, di ba mga pamilya na hindi masyadong can afford? Diyan paano yun? papasok ang maging masinop ka, magtanim ka ng gulay sa mga pasok-pasok. Kahit pasulang. Kahit Kasi paso lamang. yun lang naman Kasi- ang kailangan yes, mo. Oo. Tapos pwede mong i-steam lamang yun kung nagluluto ka Lagay ng sa ibabaw ng ng kanin. Oo, Pag oo. nag-iinin. Pag nag-iinin, Doon mo lalagay na mo lang ilagay yun. na, Hindi, at konting- saka alam mo, ang pagluluto dapat hindi overcook. Para ka pa bumili ka ng pagkain, hindi Fresh. naman mo makukuha lahat ng Correct. mga sustansyang taglay ng pagkain. Overcook na. Oo. Ma'am, bago tayo magpatuloy dyan sa napaka-interesting na, meron tayong 2 questions from our listeners. Yung isa ay nagpadala text lang, yung text number na lang niya is ending in 1081. Siguro worried ito na maraming kain ng taba. Sabi po niya, nakakamatay po ba ang bara sa puso? Siyempre. Oo. Pag nasobrahan. Pag nasobrahan. Kaya ako, ang aming sa nutrition is eat in moderation. Oo. Kasi 1081, alam mo, pag nabarahan na yung daluyan ng dugo papunta dun sa puso mo, pwede kang ma-stroke, pwede kang heart attack. At depende sa dami ng mga bara-bara doon, yun yung severity ng attack. So, merong iba nakaka-survive ng first attack, hanggang 4 na heart attack, pero pag sobra, pwede kang one time only. Yan. Tsugi ka. Kaya hinay-hinay, ha? Si Miss Ali ng Mandaluyong, ma'am, ito, na-diagnose po kami ng baby ko na 2 years old na may Hepa B. Ano po ba ang pwedeng kainin namin?
Hepa B. Viral. It's a viral naman, ano. Pwede mo namang kainin na ang ano lamang noon is a viral disease. So kailangan ang kinakain mo malinis. At saka ang mga eating utensils hindi din contaminated. Kasi yung Hepa B kadalasan sa dumi nakukuha. Yes. So lilinisin mabuti ang mga gulay, ang kakainin lahat. At saka of course ang kamay ng hugas bago kumain at saka patapos gumamit ng palikuran. Tapos yung bibili rin kayo ng mga pagkain ninyo dun sa kilala ninyo at trusted ninyo na tindera sa palengke na sigurado kayo na malinis ang kanyang pinagbebenta. Paano naman maiwasan na maaksaya ang inihandang pagkain? Kasi ito yung isa ngayong actually sa Road National Year of Rice ngayon. At isa sa mga messages diyan sa pag-celebrate natin na National Year of Rice ay yung napakadami nating aksaya, plate waste, lalo na sa kanin kasi hilig nating takaw tingin. Correct. So ma'am, paano ma'am yun maiwasan na maaksaya lalo na yung mga gulay at mahal ngayon ang mga pagkain, di ba? As a mother naman, alam mo naman kung ilan ang membro ng pamilya mo at saka yung dami ng kanilang kinakain kailangan ng kanilang para sa kalusugan, no? So dapat ang nanay is observant din, no? At saka ang i-prepare mo yung mga gusto nilang kainin kasi kaya naaksay ang pagkain kasi maaaring yung inihanda mong pagkain hindi nila gusto. Hindi nila type. Hindi nila type. Kaya alam mo, ang isang ina dapat sa hapag ng kainan, pinaplano din, ini-involve ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Okay. Ano ba ang gusto ninyo? Yes, kasi dapat involved sila sa meal planning. Ano ba ang gusto mo kainin? Ano ang gusto mong baon bukas? Kaya ang pagpaplano, naihahanda mo din yung oras ng paghahanda ng pagkain. Kasi hindi ka po pwedeng maglagay ng recipe o sa iyong menu kung it will entail a long preparation time. Dapat nakahanda ka doon. Pero paano ma'am, sabi mo nga dapat yung gusto nila. Paano naman kung yung gusto nila hindi healthy? So, paano mo naman matcha-challenge yung mga nanay natin na hindi lang kung yung type ng mga bata, yun lang i-offer. Yung mga bata pa naman, mahilig sa yung mga may preservative, yung processed meats. Yun ang gusto. Ano yan, ma'am? Alam mo, na-educate naman natin ang mga bata. At saka yan, nanggaling na din sa nanay Okay. Dapat, maliit pa yung bata, tinuruan na ng pagkain ng healthy. Kasi ang ating dila, kung ano yung nasanayan mo, yun na din. Kaya, itinuturo natin, sinasabi, kami, pagka sasabihin, itong kalabasa, masustansya to sa ganon. Pag sinabi mong yun ay masustansya at ito'y bibigay mo talaga, alam mo kami sa na merong nutrition education din sinasabi natin na ang kahalagahan ng pagkain na yun. Pero ma'am, pwede siyang itago, di ba? Yung mga gulay na medyo ayaw ng mga bata, pwede mong itago dun sa mga recipe. Tadtarin, ng pinong-pino. Kaya pwede mong i-juice. Hindi na nila makikita yun. Ano bang tawag? Smoothie. Gawing smoothie. Maraming paraan. Ang mga nanay dapat creative. Tama si Asek. Siguro ang isa. Kasi ako, medyo naiengganyo ko dun sa mga pinopost sa Facebook ako, yung mga gulay na ginagawa iba't ibang figura, di ba? Itsurang ibon, meron nakaka-engganyo kainin ng mga bata. Diba? Ma'am, meron pa isa galing sa Quezon Province naman kay John Edward Reyes. Ano po kaya ang tamang pagkain para sa mga batang nasa elementary level na may hika? Ang may hika naman lahat naman ng pagkain. Alam mo, walang bawal na pagkain. Walang bawal. Unless allergic siya. More of allergy yun sa weather, di ba? Or kaya merong mga pollens, gano'n, no? So, ang ako, tingnan mo kung alin yung nakaka trigger nung kanyang asthma.
na alam naman ang bata din naman na niya, pag umain pala ako ng chocolate. Hinihika siya. Oo, hinihika. So, yun na yun. Tama. So, iiwasan mong ibigay yun. Oo. Pero meron ding mga allergies na desensitize mo. Oo. Pero yun, gagawin mo naman unti-unti. Okay. Hindi yung let's say, for example, isang bar na gano'n, katiting muna. O sige, tingnan mo. Pag merong sa palaki ng palaki, maano na din ma-acclimatize na din yung bata. Okay. Naku, Rod, bagamat hindi simple ang magplano ng pang-araw-araw na pagkain, maganda naman pala yung buting idinudulot nito. May tataguyod natin yung masustansyang pagkain, makakapagtipid tayo sa bulsa, pati sa oras, at bawas pa ng aksaya ng pagkain. Maraming salamat sa ating naging guest resource person, si Miss Felicidad Velandria, Registered Nutritionist Dietitian, former Supervising Science Research Specialist ng Food and Nutrition Research Institute sa Department of Science and Technology, sa kanyang pagpapaunlak kahit na Sabado ng tanghali. At meron din siyang kompromiso ay pinagbigyan tayong makaniig siya sa ating episode ngayong tanghali. Maraming salamat po, Ma'am Feli. Maraming salamat din sa pag-imbita ninyo sa akin. Basta ako ay laging handa, basta may oras. Okay. Rod, ang ating Okay, thank you very much again, Ma'am Feli, sa inyong oras po. Okay, mga kasama, eto na po ang tatlo nating listeners na nakapagbigay po ng tamang sagot at nanalo ng tig 100 pisong cellphone load. Standby mga suki, hawak-hawak ko na po yung tatlong pangalan ng winners of 100 pesos load. Ang unang winner natin ay from Biliran City. Biliran City. Region 8 yan. Region 8, tama po, ma'am. Ang kanyang sagot, Ma'am Bernie, budgeting wisely. Okay, tama. Okay. Congratulations to Kate Mendoza. Kate, panalo ka ng 100 pesos load. Next winner naman, medyo malapit-lapit lang sa ating studio. From Taguig City, Ma'am Bernie. Okay. Ang sagot naman niya, prepare balanced diet like carbohydrates, calcium, protein, and also fruits and vegetables. Correct. Congratulations, Joven Mora. Again from Taguig. At ang ating huling winner of 100 pesos load ay taga Lucena City naman. Okay, Quezon Province. Dapat nakabase ang pagkain sa Filipino Food Pyramid Guide. Dapat balanse ang pagkain. Yun po ang sagot niya. Okay, tamang-tama. Singhaba ng panahon natin. Di ba, ma'am? Congratulations to John Edward sa inyong Reyes. Dalawang mama at isang ale. Isang ale. Winners ngayon. Opo, maraming salamat mga kasama sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa radyo mo sa nutrisyon. At salamat din po sa inyong mga dear listeners sa inyong laging pakikinig sa amin dito sa DZXL 558 kHz at panonood sa www.rmnnews.com/tv. Tune in po kayo lagi sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado, 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. At tandaan mga kasama, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukas. DZXL 558 Estasyon